Tayo na sa OCBS, sa Diyos ibigay ang best. Sa Diyos ibigay ang best. Sa Diyos ibigay ang best. Para sa Panginoon. Masaya ba kayo? Kung masaya kayo, say Amen! Okay, our first song is I've Got Peace Like a River. I've got peace like a river. Ready? Sing! I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. Hallelujah. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. Joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. Hallelujah. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. Love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. Hallelujah. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. All together. I've got peace like a river. I've got joy like a fountain. I've got love like an ocean in my soul. Hallelujah. I've got peace like a river. I've got joy like a fountain. I've got love like an ocean in my soul. OCBS Storytelling. Good afternoon, kids! Welcome to our online Children's Bible Study. Ako ulit ito, si Teacher Kathy. At ngayong hapon, ako ang inyong tagapagturo. Ang ating lesson ngayon ay manggagaling sa ating new theme of the month. Yan ay peace o kapayapaan sa Tagalog. Ngayon, malalaman natin ano nga ba ang ibig sabihin nito at sino nga ba ang nagbigay sa atin ng peace. Pero bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa bagong lesson na ito mula sa aming theme of the month na peace. Tulungan niyo po kami na maintindihan ito at maisapuso at maisabuhay. Tulungan niyo po kaming makapag-focus sa aming lesson. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Na-experience mo na bang matakot kapag iniwan ka ng iyong mami sa school? O kaya naman kapag nasa bahay ka at kailangan niyang umalis?
Minsan, parang nakakaramdam tayo ng lungkot at parang may kulang. Pero, imaginein mo, bago siya umalis, bibigyan ka niya ng special na hug. Sasabihin sa'yo ang mga comforting words at siguradong may favorite snack o meal ka para hindi ka magutom. Kahit wala siya sa tabi mo, siguradong maayos ka at hindi ka magugutom. Sa Bible, si Jesus ay nagsalita tungkol sa isang espesyal na regalo. Parang yakap, masarap na pagkain, at pagmamahal ng iyong mami. Tinawag ito ni Jesus na kapayapaan o peace. At ito ang gusto niyang ibigay sa ating lahat. Sa John 14, sinabi ni Jesus na hindi tayo kailangang matakot kasi lagi siyang kasama natin, parang pagmamahal at pag-aalaga ng ating mga magulang. Pakinggan natin ang tungkol sa magandang kapayapaang ito na pwedeng punuin ang ating mga puso, kahit saan tayo naroon o sino man ang kasama natin. Ang title ng ating lesson this afternoon ay Jesus Gives Us Peace, mula sa Book of John, chapter 14, verses 27 to 31. Ito ang gabi bago ipako si Jesus sa krus. Si Jesus at ang kanyang mga disciple ay nagkaroon ng Last Supper sa upper room. Maraming itinuro si Jesus, kasama na ang pagsuserve o pagsisilbi sa bawat isa, pagmamahalan o loving one another, at ang new covenant o bagong tipan. Natakot at nalungkot ang mga disciple dahil aalis na si Jesus. Pero sinigurado ni Jesus na bibigyan niya sila ng kapayapaan o peace. Parang ating mga magulang, nabibigyan tayo ng kapayapaan kapag tayo ay iiwan sa school o kaya sa ating tahanan. Ganon din ang binigay ni Jesus sa kanyang mga disciple. Gusto ni Jesus na umalis siya na may comfort ang bawat isa. Sabi ni Jesus, iiwan ko sa inyo ang kapayapaan o peace. Ang kapayapaang galing sa akin. Iba ito sa binibigay ng mundo. Huwag kayong mabahala o matakot. Narinig nyo na sinabi ko, aalis ako pero babalik ako sa inyo. Kung talagang mahal niyo ako, matutuwa kayo dahil papunta ako sa Ama na mas dakila kaysa sa akin. Sinabi ko ito ngayon para kapag nangyari na ay maniwala kayo. Ibig sabihin nito, sinabi ni Jesus sa mga disciple na aalis siya pansamantala pero hindi niya sila iiwan ng mag-isa. Paano yun? Bibigyan niya ng espesyal na kapayapaan o peace na magpaparamdam sa kanila ng kalmadong puso kahit mahirap ang sitwasyon. Kahit may mga problema, magkakaroon sila ng peace dahil sinabi ni Jesus. Iba itong kapayapaan kaysa sa ino-offer ng mundo. Kaya hindi nila kailangang malungkot o matakot. Tinutukoy ni Jesus ang Holy Spirit na iiwan niya sa kanila kapag pumunta na siya sa langit kasama ang Ama. Dumating ang araw na si Jesus ay pinako sa krus para sa ating mga kasalanan, para sa kasalanan ng buong mundo. Kasama tayo. Iniwan niya sa atin ang Holy Spirit na siyang tinatawag na Comforter. Ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin na maramdaman si Jesus kahit hindi natin siya nakikita ngayon. Kahit mahirap ang buhay, ang Holy Spirit ang nagbibigay ng saya sa ating mga puso at tumutulong sa atin upang harapin
ang mga pagsubok sa araw-araw. Lahat ng anak ng Diyos ay may ganitong kapayapaan o peace. Ikaw ba ay anak ng Diyos? Tinanggap mo na ba si Jesus bilang iyong Lord and Savior? Ngayon, pwede kang maging isa sa mga anak ng Diyos. Paano? Aminin mong ikaw ay makasalanan. Humingi ng kapatawaran sa Diyos para sa lahat ng iyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang iyong Lord and Savior o Panginoon at tagapagligtas. Namatay siya sa krus, inilibing at nabuhay ng muli. Jesus died on the cross, was buried, and rose up again after 3 days. Para bigyan tayo ng peace. Hindi lang dito sa lupa, kundi magpakailan pa man sa langit. Gusto mo ba ng ganitong kapayapaan sa iyong puso na tanging kay Jesus lang matatagpuan? Gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? I-type mo ang yes sa comment section below. Kung nasa puso mo si Jesus, ay mayroon kang kapayapaan. Bago tayo magtapos, ito ang ating memory verse. Our verse is from John chapter 14, verse 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. John 14, verse 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Question and answer. Sa ating lesson, sino ang kasama at kinakausap ni Jesus? A. Ang mga Pariseyo. B. Si Judas. C. Ang mga disciple. Number 2. Ano ang ibinigay ni Jesus sa atin? A. Peace. B. Loneliness. C. Fear. Number 3. Siya ay tinatawag na comforter. A. Ang Holy Spirit. B. Ang pari. C. Ang kaibigan natin. Number 4. Ang mga anak ng Diyos lamang ang mayroon nito. A. Kapayapaan. B. Kaguluhan. C. Kalungkutan. Number 5. Bonus question. Tinanggap mo na ba si Jesus bilang iyong tagapagligtas? A. Opo. B. Hindi po. C. Hindi ko po alam. Ipasa ang iyong mga sagot kay Teacher Isa. Thank you for listening, kids. I hope you have learned a lot of lessons from our story for this afternoon. Always remember, if you have Jesus in your heart, you will have peace forever. God bless and see you next time. Rising of the sun, ready, say, from the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. One more time, from the rising of the sun
Praise ye all servants of the Lord. Praise the name of the Lord. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Great is the Lord. Great is the Lord, and greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion of the sons of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion of the sons of the Lord, the city